Ayon sa mga eksperto, ang paglalakad ay isang ehersisyo para maging malusog ang ating pangangatawan. Ngunit, makakaya ba ng tao kung gawin nito ng sunod-sunod nang walang tubig, pagkain at tulog? Halina't siyasatin ang lugar kung saan nag-alay ng buhay ang higit 60 sundalo para mapatunayan ang kanilang katapatan sa inang bayan. Nagahira ng maraming dugo ang ating inang bayan dahil sa kalapastangan ng mga Hapong kolonisador noong World War II. Isa na rito ang walang katapusang paglalakbay ng mga Pilipino mula Bataan hanggang Tarlac. Pumunta ang aming grupo dito sa lalawigan ng Tarlac sa Capas kung saan nasaksihan kung paano natapos ang pagpapahirap ng di mabilang na Pilipino at Amerikano. Isang dambana ang pinagawa dito para magbigay pugay sa mga buhay na pumanaw o mas kilala sa tawag na Capas Shrine. Ang Kava Shrine ay may lawak na 54 na hektarya. Ito ay isang sagisag ng mga sundalong nagtiis sa 77 kilometrong pagmamarcha. Ito ay tinatawag na paggunita sa kapas. Mula dito sa bayan hanggang sa Capas, 30 pesos ang pamasahe kapag estudyante ka. So, nandito na kami sa Capas Shrine. Bali, ang total na nagastos namin sa pamasahe is around 30 pesos. Ano na yun? Per tao na yun. Tapos, dito naman sa Capas Shrine, bali, merong entrance fee na 20 pesos if estudyante ka. Tapos, kapag regular naman, 50 pesos. Bali, yung pagpunta namin dito, medyo traffic. Kasi meron atang ganap sa Capas dun sa bandang may highway, sa bandang highway. Mahigit 1 oras ang inabot ng grupo bago makapunta sa destinasyon. Ang Capas Shrine ay itinayo ng pamahalaang Pilipinas bilang isang tanda ng pag-alala sa mga sundalong kabilang sa Bataan Death March na namatay sa Camp O'Donnell noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang dating kampo na ito ay naging isang sentro ng pag-alala at pagpaparangal sa mga biktima ng digmaan. Ang Bataan Death March ay isang uri ng pagpapahirap kung saan hindi pinapatigil maglakad ang mga tao nang hindi alintana ang kanilang gutom, klima at pagod. Mula sa Mariveles at Bagao hanggang sa Camp O'Donnell at Capas Tarlac. So, ang bilang ng mga nakataling na puno dito ay katumbas ng mga nasawi noong mga kapanahonan ng Death March. Kung makikita nyo, napakaraming puno ang mga nakataling dito. Mahigit kumulang mga 60,000 ang mga namatay noong kapanahonan ng Death March. Nang magpahinga ang aming grupo dito malapit sa aming pinagtutuluyan, may nakita kaming grupo ng mga estudyanteng gumagawa ng kanilang proyekto para sa kanilang paaralan at in-interview para makapagbigay impormasyon tungkol sa historical na lugar. Ano po yung alias nila po? Ano po, May po yung pangalan. May po. Kailan po kayo pinanganak? 2004 po. 2004. Tapos,
Anong year level na po? First year po. So ano po yung background na alam nyo sa Kappa Shrine? Ang alam ko kasi dito, itong Kappa Shrine na to is ginawa ng government and para to sa mga, sa mga namatay na sundalo noong World War II. Noong to Bataan hanggang dito sa Kapas. Ano sa tingin niyo yung an importance kung bakit natayo yung Kappa Shrine? Siguro po para sa mga bagong henerasyon tulad ko rin po na student is para malaman po kung sino-sino po yung mga namatay na yon, and syempre po is mahalaga po tong Kappa Shrine kasi pwede po siyang bonding sa pamilya, ganon, like pwede siyang puntahan ng pamilya and parang magkaroon po ng parang ma-share po sa pamilya na may ganitong history na nangyari po sa Pilipinas. Monumento ng mga Amerikano. Sa isang hardin, isang monumento ang ipinatayo para sa mga Amerikanong sundalo na tumulong noong kasagsagan ng mga pananakop ng mga Hapon. Dito sa Kappa Shrine, ipinatayo ang isang monumento para ialay sa mga magigiting na sundalong Amerikano na lumaban dun sa Death March. Dito naman nakaukit yung mga pangalan ng mga lumaban. Dito nakasulat ang pangalan ni Richard M. Gordon na founder ng Battling Bastards of Bataan. Makikita ngayon sa aking tabi ang tinatawag nilang The Cement Cross. Ang Cement Cross na ito ay ginawa ng mga Amerikanong preso para sa pag-aalala sa kanilang mga kasamahan na namatay. Nakasulat dito na it was remained hidden amidst the tall grass, at nadiskubre ito noong bumalik ang mga American forces noong 1945. Ngunit ito ay nakalimutan at naabando dahil sa giyera. Muli rin itong nadiskubre ng mga Bataan veterans noong 1961 dahil sila ay bumisita dito. Ang Cement Cross na ito ay naging historical symbol of the American prisoner of the Enclosure War nang mawala ang presensya ng mga Amerikanong militar dito sa Pilipinas noong 1992. Ang Cement Cross ay dinala nila sa National Historic Site Andersonville, Georgia, USA. And the Cement Cross replica is a symbol of the Americans' unpreparedness during that war. Dito sa malilim at mapunong bahagi ng dambana, makikita ang isang hanging bridge patungo sa daluyan ng tubig, kung saan pinaniniwala ang pinagkukuhanan ng tubig ng mga biktima ng giyera. Dahil sa 5 months na incarceration, dito na lang ang naging water supply ng mga sundalong Amerikano at Pilipino na namalagi noong Death March. Mula sa pasukan ng lugar, isang sasakyang pangkalakal or mas kilalang tinatawag na boxcar ang nakapreserba at nakapresenta. Matapos maglakad ng mga sundalo ng 125 kilometro galing Maribeles at Bagap, huminto sila sa istasyon ng San Fernando. At sa makikita nyo ngayon, ito
isa sa mga tinatawag nilang boxcar nung unang panahon. So makikita nyo sa aking pagsasaliksik, dito mismo ang mga sundalong Pilipino at Amerikano na pinagsama-sama sila na parang sardinas. 150 mismo mga sundalo na pinagsama-sama dito sa loob ng boxcar na tinatawag nila. At sa makikita nyo, ito yung mga luma at mismo dito sa Kapas ay na-preserve itong tinatawag nilang boxcar sa Kapas Shrine. Ayon sa historia, dito ipinagsiksikan ang 100 bilanggo sa kalagitnaan ng init mula San Fernando hanggang Kapas, Tarlac. Dahil kulob at napakainit sa loob nito ay iilan sa mga Pilipino ang namatay. Ito ngayon ay itinuturing na mute witness sa Death March. Dito sa Kapas Shrine, makikita natin ang mga nakaukit sa mga naging biktima noong panahon ng World War II sa pamamagitan ng pang-aalipusta, pang-aalipin at pagpapahirap ng mga Hapon sa mga Pilipino at Amerikano. Dito mismo sa Kapas Shrine, makikita natin lahat ng mga sundalong nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa ating bayan. Ang obelisk sa gitna ay may taas na 70 meters. Sinisimbolo ng bawat sulok ng toreng ito ang Pilipino, Amerikano at Hapones. Ito ay isang klasikong anyo ng arkitekturang kadalasang ginagamit upang sumagisag sa alaala at pag-alaala. Ang taas ng disenyo ng isang obelisk ay nilayon upang maakit ang atensyon ng manunood at maghatid ng pakiramdam ng karangalan at paggalang. Dugo, pagod at pawis ang inaling ng mga Pinoy para makamit ang ating kalayaan at hustisya. Tunay ngang matatag ang mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang di pagsuko sa mga suliranin na ibinibigay ng tadhana. Kaya dapat lang na ating ingatan ang mga historikal na lugar na ito upang tumatak sa ating puso at isipan ang mga paghihirap na dinanas ng ating bayan sa kamay ng mga sakim, maging simbolo ng liwanag sa madilim na bahagi ng ating mundo. Mula sa Kapas, Tarlac, nagsasalaysay ikatlong grupo ng Human Services 1A. At first, nung nakita ko yung lalakaran namin, sabi ko, ang hirap atang
lakarin nito kasi nasa ano kami eh. Sobrang init kanina kasi umaga kami nagpunta dito. Tapos hapon na ngayon, then pabalik-balik kami sa tulay, sa sa woods, ganun. Tapos mainit yung panahon. And then, may times na nagrereklamo kami kasi nga sobrang init. Pero, nai-imagine namin, nare-realize namin na parang kung iisipin mo yung na-experience ng mga namatay na sundalong Pilipino at Amerikano. Tapos, makikita mo pa yung daan-daan o libo-libong pangalan nila doon. Maiisip mo na parang katiting pa lang to sa nilakad nila. Kasi, imagine Bataan tapos dito sa Capas, tapos nilipat pa sila sa ibang lugar. May isip mo talaga na parang 0 points pa lang yon, kumbaga dun sa 1,000% na napagdaanan nilang paglalakad, tapos imagine namatay pa silang lahat. So compare dun sa mga pagod na dinanas ng mga biktima ng Death March, I guess mas mahirap pa dun sa dinanas ko ngayon. Kasi masakit na sa paa. Kasi puro lakad-lakad kami doon. Tapos, maganda naman kasi may mga natutunan kami kahit papaano. Yung sa monumentum, tapos din yung sa mismong shrine, tapos nagitidan namin kung ilan yung mga taong namatay and nakaukit dun sa wall.